Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung lingkod Lado Paglinawan na nagbubungad ng pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po tayo sa programa Iparas kay Paras. Magandang hapon po sa aking kaibigan, aking partner si Ado Paglinawan. At magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ng aming programa. Ating mga kababayan na sobrang naghihirap pa rin ngayon, lalo na po yung mga sobrang nalungkot dahil sa kabulastugan na ginawa nila sa ating dating Pangulo, na bigla na lang dinampot, bigla na lang inaresto, wala mang katorya-torya, wala mang dahilan. Ginagamit nila, may warrant of arrest daw ang ICC, pero sinuway nila or binilate nila ang mga patakaran or ang mga provision ng Rome Statute tungkol sa pag-aresto at tungkol sa pag-imbestiga ng isang akusado. So, ito po ay malaking dagok sa ating bansa dahil parang pumunta na tayo sa isang sitwasyon ng ating bansa na wala ng hustisya, wala ng due process, wala ng rule of law. Pagka inutusan lang ang isang pulis at ang kanyang mga tauhan na hulihin ang isang tao at by sheer force and by sheer ikangay katapang-tapangan ng isang PNP chief at saka yung kanyang minions, yung CIGG, pwede nang hulihin sa utos ni Marcos, pwede nang hulihin maski walang due process, walang hustisya, hindi man lang binigyan ng karapatan na makapasok yung abogado, makapasok yung kanyang anak doon sa hinostage nila ang ating Pangulo. It's practically kidnapping of the former president. Yun po ang nangyayari sa ating bansa kagabi, mga kaibigan, mga kababayan. Now, saan ba nanggaling ang ating Pangulo? Nanggaling siya sa Hong Kong. Pumunta po siya doon dahil magkakampanya siya ng para sa mga kandidato ng PDP Laban, at naimbita siya ng mga taga Hong Kong, ng mga OFWs mag-celebrate ng isang event, at doon po ikakampanya niya ang ating mga kababayan. Dito nga po ako nalungkot at magkukomenta ako bakit nagpunta pa siya roon. Pero ito po yung pagsalubong at pagtanggap ng mga taga Hong Kong sa kanya. Ito po, pakita natin ang kanilang pagmamahal kay PRRD. Rodrigo Roa Duterte! Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Ito po ay sa aking hanay, no, bilang isang supporter ni President Duterte, sa kay paring Ado na isa din na naninindigan para kay Duterte. Ito po, maski gaano siya kamahal at gaano kagutom sa kanyang presensya ang mga tao, para sa akin, hindi ito karapat-dapat na pumunta pa siya doon sa Hong Kong. Kung sino mang mga traidor o sino mang mga tao na nakapaligid niya
Instigador. Mga instigador. Ako, inaakusa ko yung Ibasco at saka Rodriguez. Sila ang instigador na papuntahin pa si President Duterte. Kasi alam ko, may kinalaman sila, sinet up nila si President Duterte na pumunta sa Hong Kong dahil itong espiya ni Marcos ay may alam na darating na pala ang ICC warrant of arrest at dadakpin si Marcos. So kaya sinet up nila doon sa Hong Kong para pagbalik dadamputin na. Kasi kung nasa Davao siya, walang makakagalaw sa kanya. Pero dito, sinet up nila ang ating Pangulo at walang iba kundi itong nag-hijack ng people power. Kasi nung una, papunta na doon si Duterte sa people power, doon sa Davao, hinhijack ni Ibasco at ni Vic Rodriguez in conspiracy with each other para malihis ang purpose at mapunta sa platform for the senatorial election of Vic Rodriguez. Yun po ang nangyayari talaga dyan sa at nakakalungkot dahil sumakay siya sa oposisyon pero ang laking pagdududa namin may kinalaman siya dyan sa paghuli ni President Duterte. Anong masasabi mo, paring Ado? Kasi na-tip off ang ICC because pupunta siya abroad. And siyempre, kung kumilo siya away from his comfort zone, ang narrative na lumabas, baka raw tumulay na at magtago sa at saka ginawa ng istorya na sisibat si Pangulong Duterte. Magwi-withdraw ng pera at pupunta sa China or pupunta sa somewhere else para iwasan ang impending darating na warrant of arrest. Ito po ay isang malaking kasinungalingan. Kabalintunan. At tingnan mo naman itong PCO. Ito ang nagkakalat ng fake news. We've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Tingnan mo, we've heard. Hearsay. And yet, siyempre, sila yung Presidential Communications Office. Siyempre, sila bang paniwalaan? Di yung opisina ni Marcos Jr., ang Malacanang. Pero we've heard. And nung inuukit na natin, inaano natin, kung saan lang galing, galing lang daw sa Rappler. Saan ka makahanap ng opisina na ang kanilang informasyon ay galing sa media? Hearsay. Kung tutusin, dapat yung informasyon na yan ay batay doon sa proseso ng International Court. Yan po dapat ang informasyon ay pupunta muna sa gobyerno, the government office na magiging source, official source, or magiging recipient and will become the source of a formal information or a formal announcement. Saan ka manggagaling ng bobo na yan na we've heard tapos inanunsyo mo? Ikaw, tingnan mo si Secretary Guevara, yung Office of the Solicitor General. Anong sinasabi? No communication yet from ICC on arrest warrant for Duterte. Solgen. This is as of March 9, 10:44 a.m. Published ng ABS-CBN. The palace on Sunday again assured cooperation from the government through the Interpol if the International Criminal Court issues a warrant of arrest against former President Rodrigo Duterte. Rumors are swirling that the ICC has already issued an arrest order for Duterte, who faces a possible crime against humanity charge
for his brutal anti-narcotics campaign while president and 4 extrajudicial killings in Davao City when he was mayor there. Speaking on Teleradio Servicio, Palace Press Officer Claire Castro acknowledged the rumor but said she could not comment on it yet. She said nonetheless that the whole departure order would follow if a warrant of arrest is issued. All departure orders in the Philippines are exclusively within Basahin mo yung Leonardo Guevara. the jurisdiction of the regional trial courts and should be issued only in criminal cases, according to the Supreme Court. Whole departure order bar personalities from leaving the country without prior permission from the court. According to Solicitor General Leonardo Guevara, they, quote, have not yet received any notice or communication from the ICC regarding a possible warrant of arrest against the former president. Our DFA is the official entry point for any such notice of communication as a matter of diplomatic courtesy, Guevara added. Mga kababayan, itong kumag na J. Ruiz Drawing pa na nag-spread ng fake news na nakarinig na daw siya na may warrant of arrest, nakarinig lang, hearsay naman, kasi pinagsasabi nila na sila ang source ng information. Kaya nga, Philippine Presidential Communication Office. Now, ang the Department of Foreign Affairs and the Office of the Solicitor General are alter ego of the President. So kung sinasabi ni Guevara na sa kanila manggagaling at sinabi nila wala silang natanggap o walang narinig, walang katiting na karapatan o walang katiting na karapat-dapat na sabihin ng PCO na mayroon ng warrant of arrest. Otherwise, if there was warrant of arrest, he should have quoted the Department of Foreign Affairs or the Office of the Solicitor General or even the Department of Justice as the one that says na mayroon na. Pero itong kumag na Ruiz na ito ay spreading fake news at the time ay sinundan din naman ng Lucaret na Claire Castro. Anong sinasabi nitong Lucaret na ito? Can we know exactly what was the basis of Secretary Ruiz, yung basis ng kanyang information for that? Okay, papansinin niyo po, nagbigay po siya ng statement Sunday. Lumabas na po yung article sa Rappler Saturday night, 10:20 p.m. So, hindi lang naman po ako, hindi lang din po kayo, hindi lang po si Secretary J ang nakarinig. Pati po ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo na siya'y nakadinig. So, hindi naman po pwedeng i-deny Secretary J na wala siyang nadinig patungkol sa issuance ng warrant of arrest. Napaka-bobo talaga nito. Ang pinag-usapan kung mayroon ba o wala, hindi narinig. Kasi PCO kayo. Kayo ang source of information ng bansa. Pero, ang ini-spread nyo, hearsay. Saan ang galing? Nakarinig sila sa Rappler. Tapos, tama ba yan na narinig nyo lang sa isang media at i-spread mo na? Ini-spin nyo Ini-spin nyo na, ini-spread nyo na, magmula doon sa amo mo si J. Ruiz, ini-spread mo na rin, ikaw, na nakarinig kayo na may warrant of arrest na. Hearsay yan. Kasi, you don't follow protocol. You are announcing something, Lucaret Castro, you're announcing something that is not based on fact. On facts. Because the real facts about the warrant of arrest should come from the DFA and copy furnished to the DOJ and
and the Office of the Solicitor General. Oh. In fact, the Office of the Solicitor General, hindi nyo kinonsult. Hindi nyo kinonsult ang DOJ. Hindi nyo kinonsult ang DFA kung may natanggap ba. Unless ito lahat ay tinatago nyo yung katotohanan para mabekwat nyo si President Duterte. Hindi nila ina-anunsyo yung kung mayroon naman talagang tunay na para mabekwat nyo kasi huhulihin nyo when he returns from Hong Kong. Pero if we follow the protocol, any announcement to be made by the Presidential Communication Office must be true, correct, and has been taken from the real source, which is the ICC itself. But where did you get your source? You admitted you only got it from a chismis from Rappler. So, makatarungan ba yan, paring Ado? Yung sinasabi nitong Lucaret na Clear Castro na ito? Binabalidate nyo yung hearsay eh. When you are supposed to only be, according to your own words, messengers. Hindi ba galing sa inyo yun? Na kayo dapat messenger? Hindi kayo salesman? Messenger kayo ng DFA. Messenger kayo ng OSG. DOJ. Messenger kayo ng OSG. Messenger kayo ng Office of the President, ng Presidente mismo. And in fact, with due respect, kayo nagiging news eh. And in fact, with due respect, even the lawyer who represented the complainants in the ICC, si Attorney Conti, who is supposed to know the development, if there's indeed a warrant of arrest or not, does not even acknowledge when she was asked if there was, nauna pa kayo na magdaldal sa mga sabi-sabi na mayroon na wala pa naman. Ito, pakinggan natin ito si Attorney Conti who represents the complainants from second lawyer represented the complainants sa ICC. Anong sinasabi ni Attorney Conti? Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Ang unang kontakin, pag tinatanong ka kung may warrant of arrest ba, ang gobyerno. Sinong gobyerno? The Department of Foreign Affairs. The Department of Justice. Kasi isi-share ka agad yan sa Department of Justice because may kinalaman sila. At saka OSG. Dahil may kinalaman ng OSG because yan ang nagdi-depend sa gobyerno. Against persons or private persons or any office that will file cases against the government. So, can you imagine yung lawyer mismo ng complainants in the ICC sinasabi, tanungin niyo yung gobyerno. Pero yung gobyerno na madaldal, na wala pang alam, sa salita lang ng hearsay, ay nauna na magkalat ng fake news. And until now, they have not even showed the Filipino people if indeed there is a warrant of arrest issued by the ICC. Sabi-sabi lang, at nandyan na daw yung Interpol. Okay, kung nandyan yung Interpol, bakit walang dala-dala na warrant of arrest na pinapakita sa publiko? Nung iserve ba si Duterte, pinakita sa kanya yung warrant of arrest? Wala, cellphone na. I would not know. Kasi that was not part of what the PCO should be able to show to the public. Sila yung bastion of information. May sinasabi silang red notice. May pinakita ba silang red notice? Wala eh. Kasi,
hinuli na kaagad si Duterte at saka kinulong na kaagad. And even the lawyers were not allowed to enter the premises. So how can they verify if indeed there was such a warrant issued by the ICC? As a matter of fact, sabi ni Conte, a certain Karim Khan, yun daw ang magiging source ng for the issuance of the warrant. O sino ba itong Karim Khan na ito? Hindi ba ito yung pinoprosecute ngayon? Ito. Pakinggan natin ito. Dapat ito ang pinapakulong, hindi si Duterte. Itong kalbo na ito. Makita mo. Yan dapat ang ipakulong, mga kababayan. Yan. ICC announces investigation into chief prosecutor. Ayan. The International Criminal Court has announced an external investigation into the accusations of sexual misconduct against its chief prosecutor. Karim Khan said he would engage in the process and continue in his role while the investigation was ongoing. He denies the allegation. The chief prosecutor had requested an investigation by the court's watchdog, but on Monday, the ICC's governing body said it would pursue an external investigation. The announcement followed media reports about the document outlining accusations against Mr. Khan, understood to include unwanted sexual touching and abuse. So, yun ang dapat ipakulong. Yun ang dapat ipakulong dahil nangihipo. Si Duterte, wala namang kasalanan, pinapakulong nyo. Dahil ginagamit nyo yung pwersa ng gobyerno. Pinupwersa nyo ang ating dating Pangulo na to succumb to an arrest without basis. Hinahabol nila si Duterte dahil righteous daw it's a bastion of righteousness itong ICC. But it is also a bastion of criminals. Yung Karen Khan, ano ba naman yan? Pinapaimbestigahan ng ICC. Tapos yun ang responsible for the issuance of warrant of arrest against our former president. What kind of processes is this? Pangalawa po, bakit ninyo hinuli si Pangulong Duterte? Very clear sa Rome Statute na it will be only a local court, specifically a regional trial court of the country where the respondent comes from ang magiging depository ng warrant of arrest, at doon dapat yun ang mag-decide kung ipapa-aresto ba o hindi. Pero ang ginawa nitong ulupong na Marcos Jr. Kasi gusto niyang alisin na si Duterte dahil ang taong bayan ay hindi niya nakuha para magsuporta sa kanya. Maraming bumibira sa kanya dahil napakabangag niya. Napaka-estupido. Akala niya makakalusot siya by letting the police do their thing under his control, and they forgot to follow the processes embodied in the Rome Statute, paring Ado, which states that before you make arrest, it must be through a proper court in the country where the person supposed to be arrested should be litigated first in the court. Anong masabi mo? Dapat maproseso yan eh. Hindi naman yan katulad ng pagkatanggal ninyo Marcos Jr. mula dito.
nung kayo ay kidnapin ng Estados Unidos, na sabi ng tatay mo, daling kayo sa Paway, pero doon kayo dinala sa Hawaii. Ito naman, dapat sa Davao nyo dalhin eh. Dinala nyo sa Dahig. Dadalhin nyo sa Dahig. Anong klaseng sitwasyon yan? Anong panuntunan mo? Yung red notice na ikaw nagpa-subjugate sa Interpol? You are the sovereign you're the president of the sovereign country. Isa pang nagpailalim ka sa Interpol? Nagpailalim ka sa ICC? Wow! Hindi si Duterte ang nawala ng mukha dito dahil illegal at pagkakakidnap nyo. Ikaw ang nawalan. Dapat pananagutan mo yan. Oh. Pananagutan mo yan. At unang-una, pinapayabang mo, pinapakita mo sa taong bayan na hindi ka sinungaling, maayos kang tao, at sinasabi mo, the ICC has no jurisdiction over this country. The Philippines is a sovereign country and the ICC has no jurisdiction. You have ordered all instrumentalities, all agencies, departments of government not to entertain ICC. Pero sa statement niya kanina, ang sinasabi niya, hindi naman daw ICC pinagbigyan niya. Ang pinagbigyan daw niya, Interpol. Gago! Napakagago mo! Marcos, hindi pa kami? Interpol is just an arm. Kung wala kung walang ICC, ang Interpol, wala yan eh. Wala yan. At saka, inorderan mo ang Department of Justice, inorderan mo ang Philippine National Police, wherein you, in the beginning, told them not to entertain the ICC. Parang masyado mong binobobo ang tao na ang Interpol at ICC ay magkaiba. They are interconnected. The Interpol is just an instrument of the ICC. Kung wala yung ICC, wala yung Interpol. So, wag mong lukuhin sa speech mo na harap-harapan. Panggugoyo mo na naman, pambubudol mo na naman sa mga taong bayan para maniwala sa iyo, pero wala pong naniniwala sa inyo. But tingnan natin i-play yung statement. I-play mo yung statement nitong Marcos na. Paano tayo pinagbumuka mga gunggong nito? The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. Ginagawa mo in simple terms. Unang-una mo na, sopla-sopla mo. Yung Interpol, arm lang ICC. Ang ini-entertain mo yung Interpol. Pero nakalimutan mo, ang nag-order ng Interpol ay ang ICC, at may sinasabi ka na yung ICC ay hindi mo payagan ang mga gobyerno, mga departamento mo na i-entertain ang ICC.
yung minor na utusan ng ICC, which is the Interpol, masyado mong, inaano, ano bang tawag niyan? Masyado niyang ginigiling eh. Oo. At saka, hindi, he was outrightly, nagsisinungaling ka. Na pag sinabi mo, na pag hindi natin pinagbigyan ng Interpol, hindi na sila magko-cooperate sa atin in the future pagka meron tayong gustong kuning fugitives abroad. Ulul! Bakit? Kasi in this case, may justification kung bakit hindi pwede. Anong ginawa mo? Dahil nag-request ng Interpol, ginawa mo ng paraan para maging pwede? Anong klaseng pangulo ka? My God! Tapos ang plataforma ng gobyerno mo is protect the sovereignty? Kayong mga Armed Forces of the Philippines, pakinggan nyo itong sinungaling na ito. Ang di ba plataforma ng gobyerno mo, protect the sovereignty? Ngayon, anong ginawa mo sa sovereignty ng Pilipinas? Sinubjugate mo sa Interpol, sinubjugate mo sa ICC para ipahiya, para kidnapin, para get out of the way the former president. My God, obvious naman ang politika mo dito. Huwag kang ganyan. Pagka ganyan, dapat pinasasabi mo na lang yung script na yan sa PCO para may space of deniability ka. Siya pa mismo. Para mag-disabawal. Ikaw mismo ang nag-adapt at sumukob dyan. Wala kang hiya. Wala talaga na. Pare. Wishy-washy. Sasabihin mo, as if ang mga Pilipino hindi maintindihan yung mga sinasabi mo. Sasabihin mo, I have repeatedly 100 times say that we will not honor ICC. We will not succumb to the ICC because we are a sovereign nation. We are not under the jurisdiction of the ICC. Hindi, pero kung ako presidente at meron akong political agenda na ganyan, simple lang sasabihin ko eh. Simple lang eh. Ito nangyari, ganito, katulad ng sinabi mo. But we will process this according to the Rome Statute itself. Let the courts decide what will happen. Dapat yun ang presidential. Yun ang nakakaintindi. Pero Pangulo. Masyadong na-obvious na dinajustify niya na talagang gigil ka na bangag, napakagigil mo na bangag, panik na gigil ka na talagang titirisin mo si Duterte. You have so much hatred to Duterte, and yet on so many instances you said he is the only president that we admired because pinalibing niya ang tatay ko. Pero dito nagsinungaling ka na naman uli at ginagamit mo napaka kabubuhan na justification na i-honor mo yung Interpol, which is just the arm of the ICC, and yet you proclaim to this whole country that the ICC has no jurisdiction to our country. And if ever there is a process seeking the approval or the sanction of the local court for you to proceed, which you did not follow. Wala. You violated the Constitution. This is impeachable. Siguro it's a matter of time that I will harness my capability to impeach. If I was able to have Mr. Andres Bautista be impeached, and I have practiced that already, we have tried it. It's about time that I should study how to impeach this guy. Marami nang nakalista na impeachable offense itong presidente na ito. Even if you have your minions in Congress,
ang taong bayan pa rin ang magdidesisyon kung ang impeachment ay matutuloy o hindi against you, Mr. Marcos Jr. Sa ginawa mo kay Duterte, I don't think the people of the Philippines will forgive you. Maraming pong salamat, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. Maraming salamat po.